So, doon nga tayo sa tanong ko kanina. So, sabi ni Benz, 75% daw yung pagiging mabuti niya at saka meron 25% na pagiging masama or daotan sa Bisaya. No? Kayo naman mga ma'am, ano naman yung tingin niyo sa sarili ninyo? As good person. How about si ma'am? 50-50 rin. Bakit? Maldita. How about si Ma'am Joyce? 50-50 rin. Bakit ma'am, sa inyong dalawa, bakit ganun nahihirapan kayong sabihin kung nasan kayo specifically? Ano yung nagpo-push back sa inyo? Ang tao is parang mamit yun ang magtagal sa buang. Pinabalik yun ako. So kung ano yung treatment nila sa'yo, ganun din yung ititreat mo sa kanila. Okay. So masasabi nyo ba na enough na yon para masabi na nasa gitna lang kayo? Kunyari, nakagawa ka ng kamalian ngayong araw na to, enough na ba yun para masabing masamang tao ka? Hindi. So ibig sabihin, nasa isip mo pa rin na mabuti ka pa rin tao kahit na nakakagawa ka ng pagkakamali. Right? Ganun na yun, di ba, no? And kung tatanungin ko kayo, anong tingin nyo kay Benz? Mabuting kaibigan o masamang kaibigan? Pipili ba kayo ng masamang kaibigan? So ibig sabihin, meron tayong perception na we are choosing friends na mabuti, right? So maybe tayo rin, baka mabuti rin yung tingin natin sa sarili natin, okay? So wala. So gusto niyo bang malaman kung nasan talaga tayo sa dalawa? Meron lang akong mga ilang katanungan, okay? Okay lang ba? Okay. So meron ba kayong example na mabibigay kahit isang commandment lang? Bawal magnakaw. Yun, no? Huwag magnanakaw, no? So, you shall not steal, no? You shall not steal. Bawal. Yes, you shall not commit adultery. Okay. So, yun yung gagamitin ko to test kung nasan tayo sa dalawa. Whether mabuting tao tayo or masama, okay lang ba? Okay. Unang tanong, sa inyong apat dito, sino na sa inyo ang hindi pa nakapagsinungaling? Never pa na nakapagsinungaling? Ilang beses na po? Magsinungaling lang magsinungaling ako kung ako lang nakakaalam. Pero pag may alam na, hindi na ako magsinungaling. So, you mean white lies? Parang, what do you mean ikaw lang yung nakakaalam? Like mga minsan kasi mag-cheat ako pero pag hindi na-booking, hindi ko lang i-kuha sa ila. Pero pag na-booking, so, ibig sabihin, lying na may kasamang cheating. Parang ganun, no? How about si Ma'am Joyce? Ilang beses na po ninyo nagawa? O nakapagsinungaling na ba kayo? Or never pa? Sa tingin mo, mga ilang beses na rin? Hindi na mabilang. How about si Ma'am, Ganon din. Si Ma'am, ganon din. So ano po yung maitatawag din nyo sa isang taong hindi nagsasabi ng katotohanan? Anong tawag sa kanya specifically? Liar, no? Sinungaling. So ano po tayo sa tingin ng Diyos? Sinungaling, right? Kasi nakapagsinungaling tayo. So yun yung unang commandment. You shall not lie. Okay? How about the second commandment? Sa 10 commandments, merong sinasabi na huwag magnanakaw, no? Natanong ko sa inyo, sa buong buhay na binigay ng Diyos sa inyo, nagawa nyo na bang kumuha ng bagay or gamit na hindi nyo pagmamayari? For example, chichirya ng kapatid ninyo, kinain ninyo na hindi kayo nagpapaalam, pangungupit, yung mga ganong bagay, na-try nyo na. Okay. How about this one? Sino na sa inyo dito yung nag-try na mag-download ng music na hindi niya pagmamayari? Dinownload niya yung music sa internet na hindi niya pagmamayari. Na-try nyo na. Na-try nyo na. Alam niyo yung copyright infringement? Na kung saan merong nagmamay-ari ng website or music na yon, artist, and then dinownload niyo yung music niya na walang permission galing sa authority, galing sa may nagmamay-ari. So that's considered as a theft, pagnanakaw, right? So illegal po yun, right? So ano po yung tawag ninyo sa isang taong kumukuha ng bagay na hindi niya pagmamay-ari? Magnanakaw, di ba po? So mapapansin natin, no, medyo parang, grabe yung mga commandments, no? Parang nakakadismaya, parang nakakalungkot na ganun pala tayo. So sa tingin niya kaya, ano tayo sa harapan ng Diyos ngayon? Doon sa tanong ko, ano na tayo sa tingin niya ngayon? Magnanakaw, right? Pero alam niyo po ba na it's worse than that? Bakit? Hindi na lang tayo magnanakaw. We are a lying thief. Sinungaling na, magnanakaw pa, no? Second commandment pa lang yun, no? Pangalawa pa lang. Third na example na commandment. College na po kayo, right? First year college. Meron na ba kayo narinig na kaklase ninyo na
nagsalita ng OMG, oh my, tapos na-mention niyo yung pangalan ng Diyos? Narinig niyo na ba yan? Sa mga kaklase ninyo, kaibigan ninyo, narinig niyo na. Kayo ba, nagamit niyo na rin ba? Oo. Expression. Kanang juice ko. Yan, yung mga ganyan. Na-try nyo na. How about sila ma'am? Nagamit ko lang po. Oo, pero nung napag-aralan ko po yung tungkulan, stop ko po kasi ay wala. Kasama ko. Okay. Pero in the past, nagagamit natin siya. Kasi Oo. hindi ko pa alam that time Mm-mm. na that word is stop. Oo. Or mali. Or kasalanan. Kasi ginagamit siya sa walang Kabuluhan. Pero, nung mga panahon na nagagamit natin, sa tingin nyo kaya, what's the reason na bakit natin siya nami-mention or nagagamit? Nagaya rin ako sa ibang chat. Isa pag-express mo, nagaya ko. So parang kumbaga na-influence ka lang ng mga kaibigan mo. Pero ibig sabihin, pwede palang gamitin natin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Na-try nyo na bang i-mention yung pangalan ng magulang ninyo sa hindi o sa walang kabuluhang bagay? Yung parang gino-joke-joke yun lang yung apelyido ng mga magulang ninyo, pinagkakalat ninyo. Di ba, sa tingin nyo kaya, anong mararamdaman ng magulang natin? Disrespecting, di ba? So ang tanong ko sa inyo, kung ako, sasabihin ko sa inyo, gamitin ninyo, sige lang. Papayag ba kayo? Or hindi? Na gamitin yung apelyido ng mga magulang ninyo sa walang kabuluhang bagay. Sa hindi maayos na hindi, di ba? Bakit? Disrespecting. So, ibig sabihin, nire-respeto natin yung magulang natin, right? And mahal natin. Pero napansin ninyo na kung sa mga magulang natin, ayaw nating gamitin kasi minamahal natin sila. Sa Diyos, ibig sabihin, dinidisrespect na natin ang Panginoon, right? So, ibig sabihin, para ang tendency, mas na-elevate natin yung pagtingin natin sa magulang natin kesa sa Diyos na naglikha sa atin and gumawa rin ng magulang natin, right? So, ang tawag po niyan, blasphemy. No? So, we are using the name of God in a cuss word. And that is very serious thing sa mata ng Diyos, right? Kasi siya yung naglikha sa atin, siya yung Diyos Binigyan niya tayo ng buhay, ng mga magulang, pero mas concerned pa tayo sa parents natin more than sa Diyos, right? So, sana right now, magkaroon na tayo ng takot sa Diyos, no? Kasi ayaw niya talaga yun Alam niyo po ba na in the Old Testament, agad-agad pinapatay ng Diyos yung taong ginagamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. No, ganun siya kaseryoso. Bakit? Sa tingin mo, Bench, bakit ganun kaseryoso ang Diyos? Bakit kinakailangan niyang parusahan, patayin yung taong ginamit lang yung pangalan niya sa walang kabuluhang bagay? Sa tingin mo kaya, dumating si Presidente Marcos dito, tapos sinabihan mo lang, Marcos, ginanon mo lang siya. Hindi ka, President or Mr. President, tinawag mo lang siya sa pangalan niya. Sa tingin mo kaya, anong feeling ng Presidente? Ano kaya yung treatment niya sa'yo? Paano ka niya iti-treat kung gaganunin mo siya? Siguro ko ipasal siya. Pwede siya magalit sa'yo, no? Or yung mga sundalo, siguro mga bodyguard, no? So pwedeng magalit, right? So how much more ang Diyos? Right? So sana, huwag na natin gamitin yung pangalan niya sa hindi makabulang bagay o sa wala kabulang bagay, okay? So ang tawag po niyan, blasphemy. So hindi na lang po tayo sinungaling, hindi na lang po tayo magnanakaw. Pangatlo po, nilapastangan pa natin yung pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay, okay? So pangatlo na po yon, okay? Kasi sabi ng third commandment, you shall not use the name of God in vain, okay? So ngayon, last question, okay? Isang commandment. Medyo awkward to sa mga kababaihan kasi lalaki ako. Pero may mga kasama akong babae sa likod. So I think magkakaroon kayo ng comfortability, no? Or comfort sa heart ninyo na at least hindi kayo ma-feel awkward, right? So itong question na to, uunahin ko muna si Sir Benz kasi lalaki ako. Okay? May i-quote ko si Jesus Christ. Meron siyang sinabi sa Matthew 5. Sabi niya, kung sino man daw yung tumingin sa isang babae nang may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery. Are you familiar with adultery? With the word adultery? Illegal po yan sa bansa natin. Makipag may palabas ganyan sa GMA before Ano pa? Yun, yung ika-anim na utos, yung title ng doon. So familiar kayo? Ano yun siya? lalaki ng babae. Oo, na may asawa, right? So pakikiapid. Ibig sabihin, illegal yan sa bansa natin. Merong law na sinasabi na kapag nahuli ka ng asawa mo o ng ibang tao, makukulong yung taong yon. Okay, so illegal yung adultery. Right now, it's more than that.
mas mataas yung standard ni Jesus. Sabi niya, hindi mo na kailangan gawin literally yung adultery, kundi kahit yung pagtingin mo lang sa isang tao, pinag-isipan mo siya ng hindi maganda, hindi maayos, hindi appropriate, ibig sabihin, considered na yun as adultery. So, ibig sabihin, hindi na lang siya nakatingin sa action mo, nakatingin na siya ngayon sa nilalaman ng puso mo. Okay? So, unahin ko muna si Sir. Okay lang ba, Sir? Sana hindi ka ma-feel awkward or ma-feel offended, no? Just bear with me lang po. So, sa tingin nyo kaya, Sir, sa buong buhay na binigay ng Diyos sa'yo, nagawa mo na po bang makatingin sa isang babae, sa... Okay, thank you for being honest, Sir. So para hindi ka ma-feel parang separated, taas kamay na ako doon. Okay, pares tayo. Ganon din ako, nagawa ko na rin yun. Okay? How about sa mga ladies? Kung okay lang na matanong sa inyo, nagawa nyo na rin po ba? Na nakapag-isip kayo ng hindi appropriate sa isang lalaki? Si Ma'am, ganon. How about si Ma'am Joyce? Si Ma'am po. Medyo awkward siya, no? Pero kung magiging honest tayo, maybe nagawa na natin, right? So right now, hopefully, hindi nyo pag-isipan na judgmental ako sa inyo. Nagtatanong lang naman po ako. But right now, inamin nyo po na kayo ay sinungaling, magnanakaw, nilapastangan ng pangalan ng Diyos. At pang-apat, mangangalunya sa puso. 4 pa lang po yun sa 10 utos ng Diyos. Hindi ko pa nababanggit yung 6, okay? Sa tingin nyo kaya, sinong nakakaalam sa inyo dito kung kailan siya mamamatay? Wala. Saan kayo mas natatakot? Sa alam ninyo kung kailan kayo mamamatay o sa hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay? Sa alam ba? Ako for me, oo, bakit? Kasi, halimbawa, kung alam mo na pinakamamatay, then you can do whatever you want, like, para mapasaya sa hindi mo, or whatever, or kung may mga gusto kang mission na matupad, whatever. Kasi kapag hindi mo alam kailan ka mamamatay, like, halimbawa, hindi mo pala alam, kinabukasan ka na mamatay, then wala kang action na... So, maliban doon, kapag alam mo kung kailan ka mamamatay, at least ready ka na, prepared ka na, right? So ngayon, dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kunyari lang to, hindi ko kayo tinatakot, kunyari lang, namatay tayo ngayong araw na to, kunyari lang to ha, okay? Namatay tayo ngayong araw na to, and then, nakaharap natin yung Diyos na banal, perfect, na mahahatol sa atin. At ginamit niya yung 10 Commandments, which is yung 4 doon nilabag natin, okay? Remember, yung 4 na yon. Sa tingin nyo kaya, ano tayo sa harapan ng Diyos? Are we innocent or guilty? Guilty. And if we are guilty in the sight of God, sa tingin nyo kaya, ano yung karapat dapat ating matanggap? Reward or punishment? Punishment. And ano yung punishment? Heaven or hell? Hell. So if we will die today, or tonight, or tomorrow, we will go to hell. Di ba kayo concerned doon? Gaano kayo ka-concerned? Bakit kayo nag-aaral nga pala? Matanong ko lang, bakit kayo nag-aaral? Sa family. So you are concerned with your family. Tapos ako sa future, para hindi ko mabuti ng And you are concerned with your future. What if yung kamatayan dumating sa atin ngayon, saan yung future ninyo? Wala na, di ba? So sa tingin nyo kaya, saan dapat yung mas dapat mong tingnan ng pansin maliban doon sa future mo? Di ba yung kamatayan mo? Kung saan ka talaga mapupunta? And alam niyo po ba na ang sabi ng Biblia, ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan, for the wages of sin is death. And ito pang sabi ng Hebrews chapter 9, it is appointed unto man once to die, and after that, judgment. So ibig sabihin, walang purgatory, there's only heaven and hell, and kapag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos, and doon niya tayo hahatulan. And either papupunta tayo sa langit or sa heaven, sa langit o sa impyerno. And nalaman natin na tayo ay nagkasala sa Diyos, nilabag natin yung kautusan niya, and therefore, ang karapat dapat sa atin na matanggap sa Diyos ay ang kaparusahan, which is sa impyerno. Alam niyo po ba anong description ng Bible sa hell? Sa tingin niyo, ano yung perspective niyo patungkol sa hell? Ano ba yan? May paradise ba doon? May mga eternal punishment? Ganon? Dito na ka magpa sa for the rest na tawag. Doon ka naman. Pero ano yung view niyo? Ganito ba na parang okay lang, nagkakatuwaan lang yung tao? Parang fire. Oo. Yung parang dagat na apoy. Ganon. And alam niyo po ba na gaano kainit doon? Sa tingin niyo, gaano kainit yung Jensen? Nainitan ba kayo? So kami ako pinagpapawisan na nga eh. So, sino yung mahilig magpayong dito kapag mainit? Siguro yung mga kababaihan, no? Pero, alam niyo po ba na it's more than ganitong kainit, mas malala pa doon eh. Yung impyerno. And doon,
wala nang katapusan. It's forever. So wag nating isipin na wala nang forever. Merong forever. Either you are in heaven or you are in hell. Pero right now, nalaman natin na kapag namatay tayo, we will go to hell. Okay? Because of our sin. Okay? But ang tanong ko ngayon sa inyo, paano ninyo matatakasan yung ganong problema, yung ganong situation na kapag namatay tayo, we will go to hell? How will you escape that reality, that situation? Sa tingin niyo, what's the solution or the remedy para ikaw ay maligtas doon sa kapamakan? Magrepent, maghinulsol. How about si Ma'am Joyce? Magbago? What do you mean magbago, ma'am? You mean, yung mga nilabag mong batas, susundin mo na yon? Parang ganon? Babaguhin mo na, hindi ka nagagawa ng mali, gagawa ka na ngayon ng mga tama. Sa tingin nyo, ma'am, kung lahat kayong apat, mga pulis, okay? Tapos nakita nyo ako, pumatay, nagnakaw ng rape. Anong tawag sa akin? Criminal, right? Puhulihin nyo ba ako? Bakit? Nagkasala ako. Meron ako nilabag na batas, right? Kaya sabi ko sa inyo, Sir, ma'am, I'm very sorry, na-tempt lang talaga ako, dumilim lang yung paningin ko, kaya nagawa ko yun. Pero ngayon, babaguhin ko na, hindi ko na uulitin, cross my heart, promise. Hindi ko na gagawin yun, hindi ko na uulitin. Tutulong na ako sa ibang tao. Gagawa na ako ng charity. Sa tingin nyo kayo, papalayain nyo ako? Hindi. Bakit? Kasi mo sa pagbayaran ng imong gihimo, I mean, di ba naapat tayo mga count na nag-rate? Hindi mo sa ito pagbayaran sa prison, magkulong ka muna, tapos yun, pag maglabas na nga, doon ka na magbago. So, ibig sabihin, yung paghingi ng kapatawaran, pagsisisi, hindi enough para tayo ay mapawalang bisa o mapalaya sa ating kasalanan. So, ibig sabihin, ma'am, at saka ma'am Joyce, yung paghingi ng kapatawaran at yung sinasabi nating magbabago tayo, hindi sapat yun para tayo ay makalaya sa ating kasalanan, sa kaparusahan. So sa tingin nyo kaya, kung hindi yun ang solution, anything pa, baka meron pa kayong accept God? As your Savior. As your Savior. What do you mean accept God? Magbalik loob ka. Na tanggapin mo siya as Savior Savior or Lord. Okay. Matanong kita, ma'am. Kunyari, pumunta ako sa bahay, di ba hindi nyo pa ako kilala, right? And hindi pa rin kita lubos na kilala. Pumunta ako sa bahay ninyo, tapos nag-knock ako sa door. Tapos, nung binuksan mo na yung door, sabi ko, alam mo, tanggap na kita. Papasokin na kita sa bahay mo. Sa tingin mo, anong feeling nun? Na ako nagbanggit sa'yo na, sinabihan kita na, tanggap na kita, papapasukin na kita sa bahay mo ngayon. Nagdududa? Bakit ka nagdududa? Kasi hindi ko magmamayari yun, right? It's your house. Bakit ko sasabihin na tanggap na kita, papapasukin na kita sa bahay mo? Bahay mo yun eh. You have the right to say that to me. Hindi ako, right? Hindi ako yung sasabi na, okay, pasok ka na. Kundi ikaw mismo yung magsasabi nun. So ano yung point ko? Ang tanong dito, sino yung nagmamayari ng langit? Ang Diyos ba or ikaw? Ang Diyos. Sa tingin mo kaya, sino yung may karapatan na tumanggap sa inyo? Siya ba na bilang Diyos o ikaw na tao lamang? Kunyari, nakaharap mo yung Diyos. Sabi ng Diyos, bakit kita papapasukin sa kaharian ko? Sabi mo, kasi tinanggap kita. Di ba parang insulting yon? Na bakit ikaw yung tatanggap sa akin? Di ba dapat ako yung tumanggap sa'yo? Kasi ako yung nagmamay-ari ng langit. Kaya sabi ni Jesus Christ, you did not choose me, but I chose you and bear much fruit. So therefore, hindi talaga tayo mismo yung tumatanggap. Siya yung magtatanggap sa atin. Okay? Kasi unang-una, ano ba yung habol ng Diyos sa atin? Wala naman eh. Wala naman siyang mahabol sa atin, right? Kasi we are just sinners. We are just guilty sa mga nilabag nating kautusan. So therefore, ang Diyos ang tatanggap nun sa atin, right? Pero alam niyo po ba na merong isang solution lang na binigay ang Bible patungkol sa ating kaligtasan? Sa tingin niyo kaya, ano yon? Tanungin mo ako kung ano yun. Alam niyo ba kung meron lang nga ako sa inyong mga kasalanan, ang tanong dyan, meron na bang umako sa kasalanan mo? Si Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus Christ? Na-crucify, namatay siya sa cross. And nakita, talaga bang naiintindihan ninyo kung ano talaga yung ginawa niya sa cross? Kung bakit kinakailangan niyang mamatay sa cross? Para iligtas ta. Pero naiintindihan niyo ba talaga yung buong kwento nun? Kung bakit niya talaga ginawa yun? Kung bakit yun nangyari? Alam niyo kung bakit yun nangyari? Kasi instead na tayo yung patayin ng Diyos na banal,
pinili niyang parusahan at patayin yung kanyang bugtong na anak na pinadala niya upang maging kabayaran sa ating kasalanan. So therefore, ikaw yung nagkasala, si Kristo yung naging kabayaran. And bakit si Kristo yung naging sapat na kabayaran? Bakit? Kasi siya lang naman yung sumunod sa kautusan perfectly, na walang ni isang mintis. Kaya siya yung naging karapat-dapat na maging payment sa ating kasalanan. Na instead tayo yung maparusahan, si Kristo na ngayon yung pinarusahan sa krus. And then hindi siya nanatiling patay. On the third day, He rose again and He is now seated at the right hand of the Father. Hebrews chapter 10. Ang tawag po niyan, good news. Bakit siya tinawag na magandang balita or good news? Kasi ang isang makasalanan na walang pag-asa at mapupunta siya sa impyerno pagdating ng panahon, pero merong magandang balita, si Jesus na namatay sa krus, kaya kanyang iligtas sa iyong kasalanan at sa impyerno na darating sa atin kung ikaw ay magsisisi sa kasalanan at sasampalataya sa Kanya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. So ibig sabihin, ang calling niya, repent from your sin, turn away from your... Yes, tama si Ma'am Joyce. Actually, nabanggit nyo kanina na magsisi. Pero actually, kung doon ka lang magre-rely, magdedepende sa repentance mo, it is not enough. Ang kailangan ni Jesus, pagkatiwalaan natin siya na doon sa kanyang ginawa sa krus, yun lang po yung tanging paraan upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. So mga ma'am, sir, meron akong very important na tanong sa inyo. Dahil hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay, and narinig nyo na yung dalawang bagay na gustong makita at gawin natin. Okay? Utos ng Panginoong Hesus. Pagsisihan ng ating mga kasalanan at ibigay ang ating buong tiwala sa Kanya at paniwalaan na Siya lang ang makakaligtas sa atin, sa ating kasalanan, sa galit ng Diyos at sa kaparusahan na nag-aabang sa atin. Kailan nyo kaya siya gagawin? Yung dalawang bagay na yon. How about si Ma'am Joyce? Ano nga yung dalawang bagay na yon? Yung inutos ni Jesus Christ para sa atin na mga makasalanan, para tayo ay maligtas. Mag-trust kay Jesus Christ, no? Yun yung gusto niya talaga eh. Kasi ang sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through Him. Sino nakasakay ng eroplano dito? Yun, kasi taga Aklan, right? Aklan. Ilang beses na, ma'am? Isang beses na. Alam niyo po ba anong purpose ng parachute? Kung emergency. Ano yung tingin niyo sa isang taong tumalon sa eroplano without the parachute? Tama, di ba? Parang napaka-foolish niya. Natatalon siya sa eroplano without the parachute. So therefore, lahat ng tumatalon sa eroplano, kailangan ng parachute. Ang tingin, ano ngayon ang tingin niyo sa parachute? Savior. Parang siya yung tagapagligtas ninyo, right? Na pag tumalon ka, meron magliligtas sa'yo. Saan kayo nagtitiwala? Sa parachute or sa sarili niyong kalakasan? Para maligtas. Sa parachute, right? Kasi kung sinasabi mong sa sarili mong kalakasan, hindi mo na kailangan ng parachute. Tumalon ka na lang, darn na, Superman. Ganun. Pero kailangan natin ng parachute. So ang point ko dito, kinakailangan din natin si Jesus. Your life right now is in danger. Sana maisip natin yun na ang ating buhay ngayon nasa critical na situation. Kasi ang kamatayan pwedeng mangyari sa atin ngayon. Kayo na nga mismo ang nagsabi na ang death pwedeng mangyari anytime. Alam niyo po ba na ang namamatay everyday is 150,000? And pagpasok bukas, merong 150,000 na mamamatay. And malay natin, isa tayo doon sa 150,000 na yun. Again, hindi ko kayo tinatakot, ma'am sir ha, pero yun yung reality. Na death will come anytime. And kapag nangyari yun, alam na po natin kung saan tayo mapupunta. Pero binigay ko po sa inyo ngayon yung pag-asa, yung hope, yung good news na merong tagapagligtas. So bilisan ko na lang. Okay 2 minutes. Okay lang ba? Okay, 2 minutes lang. Wait lang. So para i-unpack lang natin para makuha niyo yung mensahe. So kung natandaan ninyo na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, guilty sa kasalanan, and mapaparusahan pagdating ng panahon, meron lang dalawang bagay na kailangan nating gawin upang maligtas. Yun yung paghingi ng tawad sa Diyos, pagsisisi sa kasalanan, at sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, na kung sino man yung sasampalataya at magtitiwala kay Jesus, mabibigyan ng buhay na walang hanggan at papatawarin ng Diyos sa Kanyang kasalanan past, present, and future. At kapag namatay ka, na pinagkatiwalaan mo si Jesus at pinaniwalaan mo yung ginawa niya sa krus, kapag namatay ka ngayon or bukas or mamaya, you will be going to heaven, not because of your works,
but because of Christ's work on the cross. Kung ano ang ginawa niya sa cross. So mga ma'am, sir, Benj, ma'am Joyce, ma'am Cherry Lou, and ma'am Rachel, sana sa munting oras or minuto na binigay niyo sa akin, sana naunawaan ninyo yung ebanghelyo, yung gospel, yung na-share ko ngayon gospel, sana naintindihan ninyo na walang sino man ang makakaligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Hindi ang ating mga religion, hindi ang ating mga ginagawa, hindi ang ating mga kilala, kaibigan mo, they cannot save you. Your parents, they cannot save you. Even yourself, you cannot save yourself. There is only one person who is God, na nagkatawang tao, siya lang ang makakaligtas sa atin. Okay? So sana, sino may Bible sa inyo? Nasa altar. Bakit? Nag-ano ba kayo sa church? Wala. Sa ano lang, sa church lang talaga. Pero mga phone, meron kayong mga phones, Android, ganon. Pwede kayo, para sa mga walang Biblia, pwede kayo mag-download sa phone ninyo ng Bible. I think it's more than 10,000 versions na pwede nyo ma-download sa phone ninyo. So, I suggest to encourage you na magbasa ng Bible, basahin yung Bible, and find a local church na tumulong sa inyo, no? Tumulong sa inyo na mapalalim pa yung relasyon ninyo sa Panginoon. Okay? So, okay, naintindihan ko na nagmamadali kayo, pero sana man lang, nagmamakaawa ko, na sana man lang seryosohin ninyo yung naibahagi namin ngayon sa inyo. Sana, bago nyo isipin na yung mga future ninyo, sana tandaan ninyo yung mensahe na na-deliver ko na this is very important. Today is the day of salvation. Baka bukas, hindi nakapromise sa atin, no? Baka bukas, hindi na tayo buhay. So right now, napaka-importante na masigurado natin kung saan tayo pag namatay tayo, okay? Last question, Sir Benj. Ano yung dalawang bagay na pinapagawa ni Jesus Christ sa atin para maligtas? Ay, yung magbalik loob sa kanya, tapos mag-repent. Mag-repent at very specific, magtiwala, paniwalaan na doon sa kanyang ginawa sa cross, yun lang yung tanging paraan. Okay? Hindi magbalik loob, ha? Hindi lang yun enough, kundi talagang pagkatiwalaan mo siya. Okay? So yun lang po, ingat po kayo, and thank you for giving us the time and sa pagtanggap na na-interview kayo. Okay? Ingat kayo, ingat kayo.